ito pala, ito yung mga dahilan kung bakit binasura ng ICC, International Criminal Court, ang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Digong Duterte. Alam nyo, mula lumabas ito kahapon, ang desisyon ito hindi ko kagad ginawa. Kaya ngayong araw na ito, ginawang topic at higit na ating maipaliwanag sa inyo. Total, pagkakataon medyo makarelax para malaman. For your information, sa mga Duterte supporters, Marcos supporters o anumang organization, pero importante pong malaman po ninyo. Tatlong mahahalagang punto ang naging basihan ng ICC judges, mga judge, kaya hindi pinayagan pansamantalang makalaya si Duterte. Okay? Number 1, hindi po na-justify ng mga Duterte at ng kanyang abogado na si Duterte ay walang kinalaman sa crimes against humanity doon sa Davao City nung siya ay mayor pa lang at nung siya ay maging pangulo sa operasyon ng anti-drugs campaign na maraming natukhang. Hindi po na-justify na kanyang abogado na walang kinalaman si Duterte ron. Yun po yung more or less maging basya. Number 2, kidnapping issue. Okay? Kasi yung kidnapping issue, ito po ang pinaputok ng mga Duterte, ni Sara Duterte, anak at Vice President ng bansa, na sinasabi niya mayroong sabwatan ang Marcos administration at ICC, kaya daw kinidnap ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Yun po'y hindi nagustuhan ng ICC. Okay? Dahil dyan, nagalit ang ICC o sinabi ng ICC, maling paratang yan. Maling paratang ang kidnapping. Kasi sa akin pong opinion, pag sinabi mong kidnapping, kawalan ng respeto sa rule of law ng International Court. Kasi ang pag-aresto nakabase sa warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay nakabase sa mga reklamo at kasong kinakaharap ng akusado like Duterte. Pero pinalabas nila na kidnapping ito. Mali ang paratang na yan at hindi tinanggap ng ICC ang mga sinasabi ni Sara Duterte at ng kanyang mga kasamahan. Yan yung number 2. Okay? Kawalan ng respeto. Ay, wala kayong respeto sa korte. O, edi yan ang nangyari sa inyo. Pangatlo, hindi nagtiwala, hindi nakuha ng mga judges ng ICC yung assurance na hindi magtatago. Okay? Si Duterte sa oras na kanilang payagan ng interim release. Alam niyo kung bakit? Ako matindi dito. Nakita ng ICC at napakinggan yung sinabi ni Sara Duterte doon sa rally sa The Hague ng mga DDS supporters. Na ang sinabi doon ni Sara Duterte, kidnapin na lang. Ano kidnapin? Itakas na lang. Itakas daw si Duterte sa ICC. Wow! Hindi yun nagustuhan. Naging dahilan sa tingin ng ICC judges, hindi pala pwedeng i-release ito dahil magtatago ito kasi may balak palang itakas sa ICC. Lahat po ng sinabi ni Sara Duterte, ng mga Duterte lawyers, ng mga Duterte supporters, nakasama sa ICC judges at sa ICC mismo. Ako po bilang mamamahayag at bilang political blogger nakatutok sa isyong ito, nakakaranas din po ako ng matinding batikos, baser, troll ng mga Duterte supporters kasi ayaw nilang intindihin yung paliwanag. Sarado kasi yung isip nila eh. Pag binabanggit tayong issue tungkol kay Duterte, ang tingin nila binabanata na. Hindi hubanat ito. Balita ito, may basihan ito, ito ang totoo, hindi lang yung matanggap. O katulad nito, sinasabi natin yung totoong basihan ng ICC. Magagalit kayo sa akin dahil bakit ganyan ang paliwanag. Ay, yan ang totoo eh. Di ba? Maging si Harry Roque na inyong kapanaling, yan din ang sinasabi. So sa aking opinion, mga Duterte family at supporters ang nakasira, kaya nawala ng tiwala rin ang ICC sa inyo. Nakasira kay Duterte. Alam niyo po, Sir Mike, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang yung ibang mga vloggers ang nagsasabi na makakasama kay Digong.
itong mga pinapakitang pagsuporta at mga pagbubunganga ng kanyang mga anak, lalong-lalo na si Sara Duterte. Siyempre, Vice Presidente yan ng Pilipinas, at lahat ng sasabihin ni Sara Duterte ay seseryosohin ng kahit sinong mga entidad dito po sa ating mundo. Kahit po ang ICC ay seseryosohin siyempre ang sasabihin ng isang Sara Duterte dahil po Vice Presidente yan Diba? So ngayon, ang mga sinabi ni Sara Duterte ay nakasama talaga ng lubos sa kanyang ama. Actually, lahat ng sinabi ni Sara ay naka-take note or talagang nasagap po ng ICC at sinabi nga po na ito ay makakasama sa pagpapalaya nila kay Digong dahil hindi po mapagkakatiwalaan ang pamilya. Saan ka ba naman nakakita, Vice Presidente ka, sasabihin mo sa isang live na tara, itakas na lang natin ang tatay ko. Sabi niya, lalaya na daw si PRRD at i-jailbreak na daw, 'di ba? So, yan po yung mga pagbunganga na yan ni Sara Duterte nakasama. Siyempre, nandyan din ang mga vlogger na nagpupunta sa dahig na puro po fake news ang pinapakawalan. Isama mo pa etong mga grupo ni Alpotera na akala ng iba malaking tulong si Alpotera sa mga nangyayari doon sa dahig. Yun pala, makakasama pa. Sa halip na si Digong ay mapalaya dahil siguro kung pinakita nila na si Digong walang supporter, walang nagrarally sa harapan ng ICC, walang kumukondena sa ICC, walang mga nagpe-fake news patungkol sa ICC, at walang mga vlogger na binabayaran para mag-vlog against sa ICC. Baka maisipan pa ng mga ng mga taga ICC, baka i-house arrest si Digong somewhere in Netherlands or doon sa UK or kung saan mang bansa na may tatanggap as host country. Pero alam niyo po, etong ginawa ni Alpotera na pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng kumbaga maraming tao kuno na pumupunta doon sa dahig para suportahan etong si Digong, nakasama pa po. Bobo nga kasi talaga kasi ang mga supporter ni Digong. Ginawa ba namang Duterte Park o Duterte Street yung harapan ng ICC? Biruin niyo, palitan nila ng pangalan yan. At lagyan ng Duterte Park o Duterte Street. Diba? So, lahat po ng mga ginawa ni Alpotera nakasama. Lahat po ng mga pagsuporta ni Alpotera hindi po nakabuti. Yung pagpapakita nila ng rally, tawag doon, yung paglalagay nila ng stage doon at merong mga umaakyat para po magsisigaw ng suporta kay Digong. Masama po yan. Para po sa mga taga-ICC, yan ay isang sign na maraming panatiko si Digong at marami pong pwedeng gumawa ng pagtakas kay Digong. Kaya utu-utu kasi itong mga DDS na to. Si Alpotera sinasamantala yung pagrarally sa ICC. Kasi kailangan niyang ipakita kay Digong na nakasuporta siya kahit na hindi na siya tauhan. Si Alpotera na at ang pamilya Yanson ang gumagamit kumbaga ng kasikatan ni Digong. So kailangan nila na ipakita, gastusan natin, suportahan natin mga vlogger. Magpapunta tayo ng mga magsasalita dito sa stage natin. Susuporta ngayon, pupunta doon, babayaran nila yung mga tao. Pasasakayin ng business class na eroplano, palalamunin sa mga 5-star hotel, 5-star na restaurant. Hindi nila alam yung kanilang mga paggastos na yan, ang kapalit, hindi paglaya ni Digong. Alam nyo, sa totoo lang, kung nanahimik na lang sana si Sara Duterte, no? Diba? Nanahimik si Pulong, si Baste, si Kitty, lahat ng mga kaalyado ng dating Pangulo na pumunta doon sa dahig, kung nanahimik sila, diba? Di sana walang mare-reject na interim release. Diba po? Kita nyo?
ang akala nila maganda yon na ipakita yung suporta kay Digong doon sa dahig. Mali. Lahat ng sinabi ni Sara, mali. Meron bang ibang mga leader ng bansa o mga nakakulong ngayon sa ICC na nagrarally doon sa dahig? Wala. Bukod tanging mga supporter lang ni Digong na mga ketatangat ke bobobo. Naturingan pang mga nasa ibang bansa, doon na nakatira, doon na mga tumanda, mga nagpaburiki ng pempem sa ibang lahi para gumanda buhay. Kaya ano nangyari? Away-away. Gulo-gulo. Akala nila hindi makikita ng ICC yan. Akala nila hindi mapapansin ng ICC yan. Yung kanilang mga rally doon, akala nila makakabuti kay Digong. Ipakita natin, suporta natin kay Digong. Ayun, reject ang interim release. Buti nga sa inyo. Bulok sa kulungan si Digong, doon pa magpapasko. Mga 30 years, doon magpapasko si Digong. Kasi ang kapalit ng inyong mga pinapakita at ginagawa, conviction. Conviction ang kapalit niyan. The more nyo na pinapakita na hindi kayo titigil sa pagrarally kay Digong, the more na makokonvict si Digong. The more na pinapakita ninyo na hindi siya dapat pakawalan, bigyan ng pansamantalang kalayaan. Kaya, nako, ala talaga ganyan talaga ang mga bobo tanga kapag nag-isip. Ang resulta, si Digong ang napapahamak. In other words, yung mga rally sa daig, pagsasalita ng mga speaker doon at ng ni Sara Duterte, monitor ng ICC from day one, sinabi ko na, hindi nakatulong yan, nakasirapan. Ang linaw-linaw. Walang tiwala ang ICC na kanilang pagpinalaya si Duterte ay babalik pa ito o hindi magtatago. Ikinagalit din ng ICC at sinabing hindi totoo na kidnapping ang pagkaka-aresto kasi may warrant of arrest. At bago nagkaroon ng warrant of arrest, merong nakitang probable cause o dahilan para arestuhin ang akusadong si Duterte. Yan ang paniniwala ng ICC. At yung pinakamatindi, mukhang ito na yung pagbabasihan hanggang sa huli. Sa aking opinion, ayaw ko naman pangunahan, opinion lang ito. Hindi nga po na-justify ng mga abogado ni Duterte na walang kinalaman ang dating Pangulo sa crimes against humanity. Mabigat. So anong gagawin natin ngayon? Wala na. Tuloy na yung trial sa mga susunod na araw. At hindi makakalabas si Duterte. Kasi itong 3 ground na aking inisa-isa, inulit ko pa. Nabasihan para hindi bigyan ng temporary release. Abay, napakabigat na. Kaya pala naman, alam nyo, marami kasing panlilin lang kayong ginawa. Si Sara Duterte, walang ginawa kundi umikot ng umikot sa buong mundo. Siraan ng Marcos administration at ICC sa international community. Ay lahat ng sinasabi ni Sara monitor ng ICC. Nakalimutan yata nilang International Criminal Court. Maraming bansa sa mundo ang membro ng ICC. Ultimo yung mga bansa kung saan nagpupunta ron si Sara, binabanatan niya ang ICC. Kidnapping daw ang ginawa. At Philippine government. O, hindi nayari kayo. Kayo mismo ang nagpahirap. Kayo mismo ang nagdala sa kumunoy ng matinding kulungan na matagal-tagal na panahon against Duterte kasi kayo. Kung kayo nag-relax, sumunod sa tamang proseso, hindi kayo makakaganyan. Tapang-tapang nyo kasi wala sa lugar. Ano ba ginawa ni Duterte nandito pa? Sasampalin daw niya, sisipain daw niya ang mga prosecutor ng ICC. Makikipaglalaban daw siya. Wala siyang karespeto mula ulo hanggang paa sa mga sa ICC at mga judges. Hindi ba yun ang pinagsasabi? Ang hina daw ng Korte ng Pilipinas, hindi daw siya makasuhan at hindi siya mahuli. Di ba? Katakot-takot ang mga pagyayabang sinabi. O anong nangyari? Ngayon, kalabuso, wala nang interim release. Ito pa yung isang bad news. Sabi ng mga ICC lawyer, o sabihin mga private lawyer dyan sa ICC, malabong bigyan ng consideration kung halimbawa mag-a-appeal para baguhin ang desisyon ng ICC tungkol sa pagbasura sa interim release. Malabo rin. Hindi daw mangyayari. Hindi ganun kadali. Kasi nga yung 3 ground napakabigat. Malabo pa sa sabaw ng pusit na kahit mag-apila. Walang ginawa yung abogado ko. Hindi. Ang dating kasi ng mga Duterte at mga abogado ni Duterte, akala niya, local politics, local issue, sinabi ko naman ng araw pa, hindi ako nagmamagaling. Walang pakialam ang ICC sa political issue sa lahat ng bansa sa mundo, kasama ang Pilipinas.
ginagawa nilang laruan at politika yung pagkaka-aresto kay Duterte ng mga Duterte mismo at mga Duterte supporters. O ano kayo ngayon? Nakanganga kayo. O okay magagalit. Pinag-uusapan lang naman. Malabo nang makalabas Duterte. Kahit saan pa umapela ang pamilya ni Digong, hindi na makakalaya si Digong. Walang ape-apela yan, yung interim release na yan, yung pagkaka-reject. Kaya nga talagang kumbaga sa halip na yung sinasabi nila, pabagsak na daw si PBBM. Sabi nga ni Harry Roque, nag-e-empake na daw si PBBM, paalis ng bansa, mga ganyang pahayag. Parang ang nangyayari, mas lalong ang mga Duterte ang napapasama at sila ang talagang mukhang nalulubog sa kumunoy. Paano yan? Wala nang wala palang apela yung mga ganyang interim release na yan. Kasi ang sumobra din ng mga Duterte, akala nila yung ginagawa nilang pagpapaimportante at pagpapapansin dito sa Pilipinas ay uubra sa ICC. Hindi nila naisip na bawat kilos, bawat sasabihin nila, bawat gagawin nila ay makakasama kay Digong. Sinabi na nga ni Atty. Claire Castro, lahat ng sasabihin at ibubuka ng bunganga ni Sara laban sa ICC ay magagamit laban kay Digong. At hindi nga nagkamali si Atty. Claire Castro. Nagkatotoo nga. Yun nga talaga ang nangyari. At yun talaga ang katotohanan na napakahirap na po iangat ng pagkakalugmok sa kumunoy ng mga Duterte. Kasama pa dyan, baka itong si Sara Duterte maimbestigahan ng bagong ombudsman Boying Remulla at bulukin din sa kulungan. Baka hindi na ito makaabot ng 2028 at hindi na rin ito makakandidato sa 2028 dahil nga po mapapatunayan ng ating ombudsman ngayon na itong si Sara Duterte kurakot. Tapos, syempre, ang mga kaalyado ni Digong, especially yung mga Duterte dogs, pababa rin ng pababa ang kanilang mga popularidad. Unti-unting nabubuking ang korupsyon na ginawa ni Digong noong siya ang presidente. Kita nyo, ito, isa dyan sa mga merong questionableng personalidad dyan, si Harry Roque. Kung si Harry Roque, malinis konsensya niya, bakit hindi niya maipakita ang salin niya sa Quadcom? Hiningi lang ang salin, hindi na pumunta ng Quadcom. Nagtatakbo na sa ibang bansa, umiska po na. Diba? Kaya po, ang mga Duterte, kita ninyo, hindi nila iniinda ang pagpunta sa dahig. Yung pagpasyal nila kay Digong, parang ginagawa nilang divisoria lang ang dahig, ang ICC. Hindi nila iniinda. Bakit? Bukod sa merong alpotera, bukod sa merong sumusuporta na mga may utang na loob kay Digong na mga napaboran sa kaso or nagawa ng mga imbentong kaso para manggipit ng kanilang mga kalaban sa pamilya, kalaban sa politika, meron pang silang mga hindi maipaliwanag na mga kayamanan. Kaya nga po kaabang-abang ang paglalabas ng salin nitong mga Duterte. Kung maaalala ninyo, dapat hihingi ng financial support sa ICC si Sara Duterte at ang kanyang pamilya para pambayad sa abogado. Kasi meron naman po talagang ganyan na ibinibigay na tawag dito, parang case support, parang gano'n, na bayad, pandagdag bayad, pandagdag pinansyal na tulong dito po sa mga naakusahan para may pambayad sila, pandagdag pambayad sa abogado. Kita nyo, hindi nila itinuloy. Bakit? Kasi kapag itinuloy nila, obligado silang ipasa sa ICC ang kanilang mga salin. Obligado sila na ibigay, ibunyag sa sambayanang Pilipino ang kanilang salin. Mahahayag po yan. Mabubuking po yan. Bakit? Siyempre, kapag pinasa nila ang kanilang salin, ibibigay din yan sa prosecution.
ibibigay yan sa mga biktima. Ipapaalam sa mga biktima. Ipapaalam kay Attorney Conti. Ipapaalam dito kay Antonio Trillanes. Kaya hindi nila itinuloy. Kasi alam nila, mabubunyag lamang ang tinatago nilang mga nakaw na yaman. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, huwag nang silipin. Ilagay na sa mesa at ipagpasa Diyos na lang daw ang mga gagawin nitong si Boying Crispin Remulla. Aba, biglang naging relihiyoso. Biglang naging ipagpasa Diyos na lang. Bakit? Di ba alam niya sa totoo lang, ang insinuation na yan, ipagpasa Diyos na lang. Parang ang gustong ipaintindi ni Sara Duterte, may gagawin diyan na pagpandodoktor o pamemeke o gagawing alteration diyan sa ilalabas na salin. Pero ang totoo, 'di ba, mabubunyag lang naman talaga ang kanilang mga limpak-limpak na kayamanan. Sabi nga ni Digong, meron siyang 5 bilyon eh. Oh. 'Di ba? Kaya po etong lahat ng nangyayari na ito kay Sara Duterte, kay Digong, sa lahat po ng mga maka-Duterte, pro-Duterte, lahat ng kamalasan, lahat ng kumbagay pagbagsak na kanilang nararanasan, yan po ay dahil sa kanilang pagiging panatiko, sobrang panatiko, at mga bobong panatiko. Lahat yan ay dahil sa kanilang sobrang paghanga at pagkauto-uto dito kay Digong. Diba? Kriminal na nga yung kanilang sinusuportahan eh. Binubulok na nga sa kulungan ng ICC, ayaw pa rin tumigil sa pagiging panatiko. Laban pa rin ang laban sa ating gobyerno. Sisi ng sisi kay PBBM. Marcos resign ng Marcos resign. Samantalang wala namang kinalaman si PBBM sa pagkakakulong ni Digong. Wala namang kinalaman si PBBM sa pagkakabunyag ng mga illegal na gawain ni Digong noong siya ang presidente at ang pangungurakot ng mga kaalyado nito. Wala namang kinalaman dyan si PBBM. Hindi pa naman presidente si PBBM noong 2019 na mayroong mga irregularidad sa mga proyekto. Kaya ang nakapagtataka bakit puro kay PBBM ang sisi. Di ba? Pinagbibitiw nila yung Pangulo na nagbubuking ng korupsyon sa gobyerno natin. Bakit? Kasi ang makikinabang ay ang mga Duterte. Ang makikinabang si Sara Duterte at siya ang magiging presidente. Naku, lalong lulubog ang Pilipinas. Saka isa pa, kahit si Sara Duterte maging presidente, hindi nyo na mababawi si Digong. Hindi nyo na mapapalaya si Digong. Kahit na si Sara Duterte pa maging presidente ng Amerika, hindi na mangyayari yan. Bulok sa kulungan si Digong.